Hi guys! Ang topic natin for this video ay 30, 60, 90 degree right triangle. So, sabi doon, the length of a hypotenuse is twice the length of a shorter leg and the length of the longer leg is square root of 3 times the length of the shorter leg in a 30, 60, 90 triangle. So, dun sa example natin, para mas ma-imagine na natin agad. Kung ito ay 30 degrees, ito ay 60 degrees, ito ay 90 degrees. So, sabi dyan, okay, so, the length of a hypotenuse is twice the length of the shorter leg. So, nasaan ang shorter leg? Yun yung side na nakatapat doon sa 30 degrees. So, saan nakaharap si 30 degrees? Saan siya nakabuka? Dito sa side na to. So, bigyan natin siya ng x. Kunyari yun yung sukat niya. X. Parang formula ulit. Sabi, the length of a hypotenuse is twice the length of the shorter leg. So, itong hypotenuse natin ay 2x. Tapos, longer leg natin ay square root of 3 times the length of the shorter leg. So, x square root of 3. Ang pinakamahaba dyan ay laging yung hypotenuse, si 2x. Siya lagi yung pinakamahaba sa right triangle. So, gamit yan, magkaroon tayo ng example na medyo may pagka-sample problem na rin. So, kung dun sa 45, 45, 90, 'di ba equal yung dalawang legs? Dito hindi. So, magkakaroon tayo ng parang classification. Si shorter leg, si longer leg, at si hypotenuse. So, sabi, ang sukat daw ng hypotenuse ay 50. Tapos, pinapahanap sa atin kung ano yung sukat ng shorter leg tsaka longer leg. So, paano natin yung gagawin? So, ang sabi ay, ang hypotenuse daw ay 2x. Tapos, ang longer leg ay x square root of 3. At ang shorter leg ay x. So, i-equate natin. 2x is equal to 50. Divide both sides by 2 para matira si x. X is equals to 25. So, 25 ang sagot dito sa shorter leg. Tapos, sa longer leg daw, x times square root of 3. So, 25 times square root of 3 ay 25 square root of 3. Okay. Paano naman kung ang ibinigay sa atin ay, okay, so binigay sa atin ang shorter leg natin ay 5. Ano ang sukat ng ating longer leg tsaka hypotenuse? So, substitute na lang natin. So, 5 equals x. So, 5 square root of 3. Tapos, 2x. So, 2 times 5 ay 10. Tapos, paano naman para sa halimbawa tricky question? Ang binigay sa inyo, square root of 54. Ayan. Ang sabi dito, dapat ang katabis, 'di ba, square root of 3. Okay, so paano yung gagawin natin dyan? Simplify muna natin yung square root of 54. Anong factor ng 54 ang perfect square? Yun ay 9. So, 54 divided by 9, 6. So, ang square root of 54 ay pwede natin isulat bilang square root of 9 times square root of 6.
Tapos, square root of 9 ay 3 times square root of 6. So, 3 square root of 6. Paano yan? Paano yan? Ang sabi dito dapat square root of 3. So, itong square root of 6, pwede ko siyang paghiwalayin pa. Isusulat ko siya as 3 times square root of 2 times square root of 3. Ayan. So, nakuha na natin, 'di ba, yung square root of 3 tapos square root of 3. So, malalaman natin na ang x pala ay okay, so simplify na natin pala muna. So, yan ay 3 times square root of 2 times square root of 3. So, yung sagot natin sa x ay 3 square root of 2. Tapos, i-times 2 natin daw itong x. So, 2 times 3 square root of 2 ay 2 times 3, 6 times square root of 2 ay 6 square root of 2. So, yun yung sagot natin dito. 6 square root of 2. Ayan. So, basta kapag 30, 60, 90, ang lagi nung drawing ganito. Babalik-balik ta rin lang yan sa mga question sa inyo. Pero, laging ganyan yung shape niya. So, hanggang dun lang for this video. Thank you so much for watching. Sana ay nakatulong itong video. Please like. And kung may questions kayo, clarifications, suggested topics, please comment down below. And please subscribe. And pakishare din sa classmates and friends nyo. Thank you. See you sa next video.